May isang gabi na tumawag siya. Hindi mo inaasahan. Ilang buwan na kayong hindi nagkakausap. Ilang buwan kang nagtiis, nagpigil, pinigilan ang sarili mo na mag-text, mag-check ng profile niya, mag-abot kahit sandali, at nang marinig mo ang boses niya, lahat ng pinaghandaan mo, lahat ng tiniis mo. Naramdaman mong natutunaw ulit. Kaya bakit ganun? Bakit kahit matagal ka nang hindi nakikipag-ugnayan parang wala ring nangyari sa loob mo? Kasi ang no contact, kung ginagawa mo lang para mamiss ka niya, para bumalik siya, para manumbalik ang relasyon, hindi iyon healing. Iyon ay estratehiya. At ang estratehiya na nakabase sa pag-asa ng ibang tao, palagi kang matatalunan yung tao na iyon. Ngayon pag-usapan natin ang mas malalim, mas malakas. 7 bagay na hindi lang nagpapabago ng sitwasyon, nagpapabago ng kung sino ka. Naiintindihan ko kung bakit popular ang no contact. Sa simula mukhang makapangyarihan. Titigil ka sa pakikipag-ugnayan at sa teorya, mamimiss ka niya, mahahanapan ka niya, mapapahalagahan ka niya. Minsan nangyayari iyon, minsan hindi. Pero heto ang mas malaking problema. Kahit bumalik siya dahil sa no contact, babalik siya sa isang bersyon mo na naghihintay pa rin sa kanya. At kung iyon ang pundasyon ng inyong pagbabalik, hindi nagbago ang dinamika. Ikaw pa rin ang tao na umaasa sa kanyang desisyon. Ikaw pa rin ang tao na ang halaga ay nakasalalay sa kung paano siya tumitingin sa iyo. Maraming lalaki ang gumagawa ng no contact nang may nakatago sa puso. Ang sabi niya sa sarili, titigil muna ako para malaman niya kung ano ang mawawala sa kanya. Pero sa totoo lang, bawat araw na lumilipas, nagtatanong siya, may inimit na kaya siya? Naghahanap na kaya siya ng iba? Nag-move on na ba siya? Hindi iyong kalayaan. Iyon ay bilangguan na ikaw mismo ang nagtatayo ng pader. Kaya ang tanong hindi, gaano katagal ang no contact? Ang tanong ay, habang wala kang contact, sino ka nagiging? Isipin mo ito. 2 lalaki, pareho silang dumaan sa masakit na breakup. Parehong nagpalit ng numero, nag-unfollow, tumigil sa pakikipag-ugnayan. Ang una, every morning, binubuksan ang social media para tingnan kung may bago sa profile ng ex niya. Nagtatanong sa mga kaibigan kung may narinig sila. Ang gym, ginagawa niya para maging mas maganda sa mata ng ex niya. Ang bawat achievement, nasa isip niya. Sana makita niya ito. Ang pangalawa, tumigil din sa pakikipag-ugnayan pero hindi para sa ex niya. Tumigil siya para sa sarili niya. Nagsimula siyang gumawa ng mga bagay na matagal na niyang gustong gawin pero palagi niyang inilalagay sa hulihan. Natutunan niya ang isang skill. Binago niya ang routine. At unti-unti, nagsimulang maging buo ang mga bahagi ng kanyang sarili na matagal na niyang nakalimutan. Pagkalipas ng 6 na buwan ang una, naghihintay pa rin. Puno ng galit, puno ng pag-asa, puno ng kawalan. Ang pangalawa, nagbago. Hindi lang para sa ibang tao. Nagbago siya para sa sarili niya. At nang makita ng ex niya kung sino na siya ngayon, hindi na siya interesado. Hindi dahil naghiganti siya, kundi dahil lumago siya. Iyon ang pagkakaiba ng no contact bilang taktika at no contact bilang simula ng pagbabago. Heto ang 7 psychological hacks na tinuturo ng Stoicism. At mas malalim ang epekto kaysa simpleng paghinto sa komunikasyon. Hack number 1. Baguhin ang layunin ng iyong katahimikan. Sinabi ni Epictetus, huwag hanapin ang mga pangyayari na mangyari ayon sa gusto mo. Gusto mo na mangyari ang mga bagay ayon sa katotohanan at magiging payapa ka. Ang no contact na ginagawa para mapabalikin ang isang tao, ito ay kontrol na nakatuon sa labas. At ang lahat ng kontrolin mo na nasa labas ng iyong kapangyarihan, iyon ang pinagmumula ng iyong pagdurusa. Pero ang no contact na ginagawa para mahanap ang sarili mo, ito ay kontrol na nakatuon sa loob. At doon nagsisimula ang tunay na kapangyarihan. Bago tulog, itanong sa sarili mo, ang ginagawa ko ngayon, para ba sa kanya o para sa akin? Kapag naging malinaw ang sagot, magiging malinaw din ang landas. Hack number 2. Gamitin ang premeditatio malorum. Ito ay isa sa pinaka-powerful na stoic practices. Ang pag-iisip ng maaga sa pinakamasamang posibilidad. Hindi siya babalik. Posible. Naghahanap na siya ng iba. Posible. Masaya na siya kahit wala ka. Posible. Hindi ito pesimismo, ito ay paghahanda. Kasi ang tao na nagtanggap na sa lahat ng posibilidad, hindi na siya maaabala ng katotohanan.
Wala nang magagamit na sandata laban sa kanya dahil lahat ay inaasahan na niya. Kapag tinanggap mo na ang pinakamasamang senaryo at naramdaman mo na kaya mo itong harapin, mawawala ang takot. At kapag wala na ang takot, mawawala rin ang desperasyon. At kapag wala na ang desperasyon, ikaw na ang may kapangyarihan. Hack number 3. I redirect ang enerhiya sa identity level na pagbabago. May sinabi si Marcus Aurelius, ang halaga ng isang tao ay katumbas ng mga bagay na kanyang pinahahalagahan. Ang tanong hindi kung sino ang mahal mo. Ang tanong, sino ka? Marami sa atin pagdating ng relasyon unti-unting nawawala ang sarili. Ang mga pangarap, ang mga hobbies, ang mga ambisyon, inilalagay sa gilid para maibigay ang panahon at enerhiya sa relasyon. At nang mawala ang relasyon, biglang walang matitingnan kundi ang kawalan. Gamitin ang panahon ng katahimikan para ibalik ang mga bahaging iyon. Hindi para maging mas kaakit-akit sa mata ng ex mo, para maging buong tao ka ulit, para may dahilan ka ulit na gumising ng may layunin. Hack number 4. Tapusin ang laban sa loob mo. Isa sa pinaka hindi napapansin na dahilan kung bakit masakit ang breakup. Hindi lang dahil nawala ang tao, kundi dahil may mga bagay na hindi nasabi, may mga usapin na hindi natapos, may mga katanungan na walang sagot, at ang isip naghahanap ng closure sa labas, sa tao, sa pag-uusap, sa pagbabalik. Pero ayon sa Stoicism, ang closure ay hindi ibinibigay ng ibang tao. Ibinibigay mo ito sa sarili mo. Sulatan ang sarili mo. Isulat ang lahat, ang galit, ang lungkot, ang mga tanong, ang mga bagay na gusto mong sabihin. Hindi para ipadala, para ilabas. Para marinig ng bahagi mo na kailangan itong marinig. Kapag naisulat mo na ang lahat, basahin mo. At sagutin mo rin. Hindi bilang siya, kundi bilang ang mas mature, mas malinaw na bersyon mo. Ito ang tunay na closure. Ang kapayapaang nagmumula sa loob, hindi ang sagot na hihilingin mo sa ibang tao. Hack number 5. Palakasin ang ugnayan sa sariling identidad. Sinabi ni Seneca, hanggat hindi mo alam kung sino ka, mananatili kang alipin ng sino man na may lakas ng loob na sabihin sa iyo kung sino ka. Isa sa pinakamalalim na sugat ng isang masakit na relasyon, ang pagkawala ng sariling pagkakakilala. Nagsimula kang tumingin sa sarili sa pamamagitan ng mga mata ng isang tao na lumayo na sa iyo. At nang umalis siya, bitbit niya ang imahen mo na ipinagkatiwala mo sa kanya. Ngayon gawin mo itong ehersisyo. Ilista ang 10 katangian na tingin mo ay tunay na ikaw. Hindi ang katangiang gusto ng ex mo. Hindi ang katangiang gusto ng pamilya mo. Ang tunay mong ikaw. Ang mga values, ang mga strengths, ang mga bagay na nagpapakilala sa iyo bilang isang tao. Araw-araw balikan ang listahang iyon. Hindi bilang affirmation na basta binibitawan sa hangin, kundi bilang paalala na may tao ka dito, may lalim, may halaga. At ang halagang iyon, hindi ito nakasalalay sa desisyon ng iba. Hack number 6. Alisin ang pag-iisip na siya ang solusyon. Ito ang pinakamapanganib na mental trap pagkatapos ng breakup. Ang paniniwala na siya ang sagot sa lahat ng nararamdaman mo. Kung malungkot ka, akala mo kung nandito siya, mawawala ang lungkot. Kung nag-aalala ka, akala mo kung nandito siya, mawawala ang pagkabahala. Kung parang kulang ka, akala mo siya ang pupunuin. Pero heto ang katotohanan, ang mga damdaming iyon ay nandoon na bago pa man siya dumating. Siya lang ang nakasapaw sa mga ito pansamantala. At nang umalis siya, lumabas na ulit ang mga ito. Hindi siya ang solusyon, ikaw ang solusyon. Ang bawat damdaming nararamdaman mo ngayon, alamin kung saan ito nagmumula. Huwag takasan, harapin. Kasi ang mga damdaming hindi pinagharap, ang mga ito ang nagdadala sa atin pabalik sa mga tao at sitwasyon na hindi na maganda para sa atin. Hack number 7. Isabuhay ang amor fati. Amor fati, pagmamahal sa kapalaran. Hindi lang pagtanggap, pagmamahal. Hindi lang sabihin, okay na, tanggap ko na. Kundi sabihin, itong nangyari sa akin. Ito ang kailangan ko. Ito ang gagawin sa akin ng mas matibay, mas matalino, mas buo. Hindi ito madali, lalo na sa simula. Pero ito ang pinakamakapangyarihang mental shift na magagawa mo. Ang baguhin ang relasyon mo sa iyong sariling kwento. Hindi ka biktima ng breakup. Ikaw ay isang taong dumaan sa isang bagay. At sa pagdaan mo, nagbago ka. Ang tanong ay, anong uri ng pagbabago ang pipiliin mo? Ang sakit na iyon, ang kawalan ng mga tanong na walang sagot, lahat ito ay materyales. Materyales para sa mas malakas na bersyon mo. Huwag sayangin ang pagkakataon na ito.
Kaya ngayon kung nag-iisip ka pa rin kung dapat ka bang mag-no contact, ang sagot ko, hindi iyon ang tamang tanong. Ang tamang tanong, habang tahimik ako, gagamitin ko ba ang panahong ito para sa kanya o para sa akin? Ang no contact na walang inner work, iyon ay paghihintay lang. Mahabang, masakit na paghihintay. Pero ang katahimikan na sinasamahan ng pagkilala sa sarili, ng pagtatanggol ng sariling dignidad, ng pagsisimula ulit bilang buong tao, iyon ay bagong simula. Kaya simula ngayon, huwag mong sukatin ang progreso mo sa kung nag-reply na siya o hindi. Sukatin mo ang progreso mo sa kung sino ka na ngayon kumpara sa kung sino ka noong isang buwan. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, i-share mo ito sa isang kaibigan mo na kailangan ring marinig ito ngayon. Mag-subscribe ka na rin. Lagi kaming may bagong content tungkol sa Stoicism, sariling pagpapabuti, at kung paano mabuhay ng may dignidad kahit nasa gitna ng pinakamahirap na sitwasyon. At huwag kalimutang ang pinakamahalagang relasyon na pahahalagahan mo, ang relasyon mo sa sarili mo. Salamat sa panonood.